Ayan, hello mga idol. Ayan, here, samahan nyo ako ngayon at mag-a-assemble na naman tayo ng RAM pump. So ang RAM pump po ay isang mekanismo para sa tubig na kung saan ay kaya nitong paakyatin ang tubig mula sa mga balon ay sa bukal, sa ilog o sa sapa. Lahat po ng body of water na dumadaloy ay pwede po nating kapitan ng RAM pump, kung saan gumagana ito ng hindi na kinakailangan ng electricity or fuel. So maganda po ito sa mga probinsya, kung saan yung mga lugar na malalayo sa tubig at nasa bundok. So yan, samahan nyo po ako. Ang aasimbolin natin naman ngayon ay size RP model 10. So ang mga kailangan po natin ay 5 neple, GI na neple, 5 piraso po ito. Kailangan din natin ng 2 T na GI. So 1 po ang size nito, 2 piraso. Kailangan natin ng 2 swing check valve, isang elbow, 1/2 na ball valve. Ayan, kulang po yung ball valve ko, dapat may isa pang 3/4. Meron din tayo ditong bossing reducer at itong threaded na PPR to. Napulot ko lang to, so naisip ko na pwede ko siyang ikabit dito sa ating bossing reducer para hindi na ako bumili pa ng coupling reducer, dahil yung nabili po nating T ay parehas na 1. So kung may mabilhan po kayo na T na reducer, T reducer na 1/2, yung nasa gitna, mas mainam. Kaso ang nabili ko parehas na 1. So ang ginawa ko, bumili na lang ako ng bossing reducer. Ayan, kailangan din natin ng Teflon tape at 2 panghigpit. So universal ano po ito, liabi tubo. So ayan guys, una natin gagawin ay maglalagay muna tayo ng mga Teflon. Ayan, bago natin aasimbolin ito. So ganito lang. So lahat po ng mga threaded na part ay paiikutan natin ng Teflon. So kailangan po natin ng Teflon, maiteflon tong yung mga part na threaded, para masecure po natin na walang singaw yung ating bubuuhin na RAM pump. Post ko na lang po itong aking video para hindi masyadong humaba, para hindi na rin ako masyadong So ayan mga idol,
Nalagyan na natin ng teflon lahat. Ngayon, paano natin bubuuhin to? So una, maglalagay tayo ng isang nipple dito sa ating GI-T. Ganyan. Kabilaan, lagyan natin ng T. Ayan. Tapos dito sa dulo, maglalagay tayo ng ating elbow. Madali lang sundan to mga idol. Okay. So next, maglalagay tayo ng T dito sa gitna. Isa pang nipple. At isang nipple din dito sa kabila, elbow. Ang susunod ay maglalagay tayo ng ating check swing valve. So lagi niyong tatandaan mga idol na yung ating check valve meron itong arrow. Yung ilalagay natin na check valve dito sa bandang gitna ay nakatutok yung arrow pataas. Dapat nakataas. Tapos yung isa namang check valve na ikakabit natin dito sa kabilang dulo ay dapat ang arrow niya ay nakababa, facing down. So hindi po siya pwedeng parehas na nakababa or parehas na nakaturo pataas. So lagi pong ang nasa gitna pataas dapat at yung nasa kabilang dulo ay naka-arrow down. Sa pang nipple dito, ayan, at ilalagay na natin yung ating pangalawang T. So bali ganyan po siya. At yung ating bushing reducer ilagay natin dito. Ayan. Itong ating PVC nipple na DDoS, threaded yung kabilang dulo. At itong ating ball valve. Yan. So, ganyan na po yung magiging forma ng ating ram pump. At ang pang-last ay ang ating, ayun, kanina hindi ko po na ipakita pala. Itong ating pressure tank. So ito guys ay ginawa ko lang to DIY. Ayan. Galing po itong ano nito sa lumang fire extinguisher na nilagyan ko lang din ng D1 na nipple. So yan, ibuo na natin yung ating ram pump. So ganyan po yung kanyang forma. Ayan, maraming salamat at God bless po sa ating lahat. Sa mga gustong mag-order, ayan, message nyo lang po sa nyo ako sa aking messenger.
Ray Miranda po. Thank you and God bless.